Isang araw matapos magbalik bansa, sumalang agad si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Na-question siya kaugnay sa mali-mali umanong coordinates o lokasyon ng mga itinayong proyekto kontra baha. Ang depensa ni Bunoan sa pagtutok live ni Ma'am Gonzales. Ma'am? Mel, posibleng lumobo raw yung bilang ng mga hinihinalang ghost flood control projects dahil nga dito sa mga mali-maling coordinates. Pero ayon sa DPWH, teknikalidad lang ito dahil sa mahigit 300 proyektong chinek nila, meron talagang flood control projects na usod nga lang ng ilang metro. Shut the F up. Yan ang mensahe ni Senador Ping Lacson sa mga anyay maiingay na naninira sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa ghost flood control projects, pero walang tinukoy na pangalan si Lacson. Ngayon lang muli nagsagawa ng pagdinig ang komite simula noong Nobyembre. At isa sa mga unang isinalang si dating DPWH Secretary Manny Bunoan, kasunod ng alegasyon na sadyang nagbigay ng mga maling coordinates ng flood control projects si Bunoan para lituhin ang Pangulo. Sa validation ng Department of Public Works and Highways, 416 ang suspected ghost projects. Sa bilang na ito, 337 ang may mali-maling grid coordinates ayon mismo sa report ng DPWH sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya tanong ni Lacson, pattern ba ito o hindi sadyang pagkakamali lang? Kung ang percentage ng mali na-overcome o na-overwhelm yung tama, may pattern yon. Pero kung halimbawang sa 10 na random sampling ninyo, isa o dalawa lang yung mali, then there's no pattern. Maybe inadvertent. Out of 337, ang more than 50 meters away, 291 po. Yung less than 50 is 46. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng DPWH noong kalihim pa si Bunoan, ang isinumite nilang datos para sa sumbong sa Pangulo website ay ang coordinates na sinusumite sa planning stage ng proyekto. Hindi pa itong aktual na coordinates o lokasyon kung saan mismo itinayo ang proyekto. At ang layo nung proposed at ang layo nung actual. Paano nagkaganon? We will have to investigate. Ngayon po, Mr. Chair, doon po sa tanong nyo kanina, kung yun po ba sinabit deliberately, of course, ayaw po namin, we're not in the position to answer that. Meron po kami dinidevelop na app. No? Ito na po yung unified application wherein the coordinates from the planning stage and the coordinates for the actual ay isang mapa na lang po yung ginagamit. Halimbawa, sa isang flood control project sa Nagilian, La Union, halos 2 kilometro ang pagkakaiba ng coordinates. Sa Cagayan River naman, mahigit 2 kilometro ang pagkakaiba ng coordinates. Ayon kay Lacson, kung mali-mali ang coordinates na sinumite, posibleng lumobo ang bilang ng ghost projects kahit may nagawa naman talaga. Kasi pag pinuntahan yung grid coordinates na mali, wala makikitang project, ire-report na ghost. Yun po ang nangyari dito sa initial field validation natin. Out of the supposedly 421 na trimmed down to 416, dahil wala sila pong nakita, dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Meron pong mga lugar, medyo masukal na yan. And kung talagang mag-deviate ka lang by a few so many meters, hindi mo talaga po makikita. Ayon kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, sinabihan daw niya ang ibang opisyal ng DPWH na maling coordinates ang naipasa. Malaki po ang diferensya niyan doon po sa datos ng planning. Kasi minsan po sa loob po ng isang taon, nagbabago po ang linya ng ating mga ilog eh. So yun po, kailangang maging sakto. Paliwanag ngayon ni Bunoan sa mali-maling coordinates ng flood control projects na naibigay sa Pangulo, umasa lang siya sa datos na galing sa opisina ni yumaong DPWH Yusek Catalina Cabral. Because of the time constraint that we have to submit, I instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. Dagdag ni Bunoan, sa planning coordinates na binigay nila, ang nakalagay lang ay bayan at probinsya kung saan ilalagay ang proyekto.
Marami pa naman daw silang binigay na pwedeng i-check ng field inspectors, gaya ng pangalan ng proyekto, anong ahensya o district office ang magpapatupad, kontraktor, petsang sinimulan at natapos, pati halaga ng kontrata. Noong panahong ding yun, Region 3 lang aniya ang nag-report na posibleng may ghost project sa lugar nila. Personal daw vinalidate ni Bonoan ang report at doon na nga nila nadiskubre ang mga anomalya sa Bulacan 1st District Engineering Office. Agad daw niya itong nireport sa Pangulo. My statement to the President is that I hope, Mr. President, that this is an isolated case because there has not been any other report that reached me. The President told me to start investigating the ghost projects. Immediately thereafter, Mr. Chair, I relieved all the personnel of Bulacan First Engineering District. Dahil naman mali-mali nga ang unang coordinates na binigay ng DPWH, kailangan na naman daw umulit ng ahensya. Kung natapos na po natin yung 1/3 ng 30,000 flood control projects in the last 10 years, and then i-reassess na naman po natin to. Just to be sure po na with our data. Kaya sa huli, nasayang lang ang buwis at oras na ginugol sa unang assessment. Bakit di yun yung ginamit ng department sa unang validation pa lang? Para ngayon lang lahat ito nalalaman. Initially po, nagbuo nga po ng team itong ICI, composed of the AFP, PNP, and DepDev. And they relied on the coordinates dun po sa sumbong sa Pangulo. Mel, 6 na oras na at nagpapatuloy pa rin ngayon yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, pinayagan naman na ng komite na ibigay yung kustodiya ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Department of Justice dahil dito nga siya nakadetain sa Senado matapos ma-cite in contempt mula pa noong Setyembre. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ma'am Gonzales.